Ang Dallas Mavericks naman ang pag-uusapan nating roster mga idol. Training camp na rin kasi next week. Yung iba nagsisimula na nga ngayon kasi may overseas games sila. Tignan natin kung solido ba tong Dallas ngayon o hindi. And katulad doon sa nakaraan nating video, yung mga babanggitin nating players will be in alphabetical order at uunahin natin lahat ng mga regular or standard contracts nila. Magsisimula tayo kay Max Christie, Anthony Davis, Dante Exum, rookie top pick Cooper Flagg, Daniel Gafford, Jaden Hardy, Kyrie Irving, Derek Lively, Najee Marshall, Caleb Martin, Dwight Powell, D'Angelo Russell, Klay Thompson, at PJ Washington. 14 players po ito mga idol na mukhang sigurado naman nasa team nila. Though meron pa silang mga standard contracts na hindi guaranteed tulad ni Brandon Williams at Dennis Smith Jr. Magkaposisyon din tong dalawang to, kaya itong dalawa talaga ang mga candidates na pupuno sa huling regular roster spot ng Dallas. Pero may mga two-ways pa naman sila, like itong si Ryan Nembhard, nakababatang kapatid po ni Andrew Nembhard yan, then si Miles Kelly. Mayroon pa po silang isang open na two-way spot at ang mga posibleng candidates dyan ay sina Musa Cisse, Matthew Cleveland at former Laker Demoy Hodge. Puno na ho itong training camp roster nila with 21 players mga idolo. Tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA pati UAAP. May bonus pa rin po si 1x Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Para po sa kanilang starters, no, hindi na muna natin isasama si Kyrie kasi probably next year na ang balik niyan. Sasadyain natin i-omit na muna siya, alright? Sa nakikita ko, syempre ang starter dyan ay sina D'Angelo Russell, Cooper Flagg, Anthony Davis at Derek Lively yung sure akong starter talaga. Maybe si Flagg magsisimula yan na off the bench pero eventually magiging starter pa rin. Then yung dos na lang yung hindi ko sure since wala nga si Kyrie and feel ko si Najee Marshall po ang gagawing starting two guard dito. Natural na tres naman po itong si Marshall pero syempre halos pares lang din naman yung dos tsaka tres basta nasa wing kayo. Nag-start na rin kasi siya ng 31 games last season para dito sa Dallas at naglalaro siya ng heavy minutes din. That's why sa tingin ko ay goods na goods siya sa paningin ni Coach Kidd and syempre siya yung magsisilbing top perimeter defender para sa kanila. Pero hindi pa rin natin ika-cancel out si Klay dahil last season ay starter to sa lahat ng games para sa Dallas. The opinion ko lang, mas babagay po siya off the bench ngayon para siya yung maging first option nun. Though pwede rin pong option na parehas starter si Klay at Marshall tapos si Flagg na ang off the bench. Pero for now, ayan si Klay na muna ang ibe-bench natin para balance ang lineup. Already tall lineup na kagad to mga idol with D'Lo being the smallest player at 6'3", then lahat 6'7" na pataas. Yan talaga ang pinaka magiging advantage nitong Dallas. Sobrang tangkad nila pero positionally versatile din with Flagg at AD. Nakakatakot din to para sa bench nila. Pangungunahan yan syempre ni Klay bilang 6-man nila. At 35 years old, dumihina na nga rin talaga siya at pwede pa rin naman siyang solid na 6-man dito sa Dallas. May kakompetensya pa siya dahil andyan din po si PJ Washington na starting quality forward din at si Daniel Gafford na ganun din starting quality big man mga idol. 8 pa lang tong nasa rotation pero already ang lalim na kagad nila kahit wala pa si Kyrie. That's why hindi dapat tulugan tong Dallas kasi ang hahaba na nila tapos ang lalim pa ng bench. Then bubuuhin niya ni Max Christie para sa kanilang 2 guard at currently wala na po silang point guard mga idol sa kanilang mga guaranteed contracts. Kaya either isa kina Brandon Williams na biglang napasok sa rotation last season mula sa isang two-way contract or DSJ, veteran defensive guard na dating cornerstone sana ng Dallas din, or maybe itong si Ryan Nembhard ang babackup dyan. Mahusay din po ito mga idol, parang kuya niya lang maglaro. Pwedeng early in the season ay mabigyan din kagad ng chance tong rookie na ito dahil sa kakulangan nila sa guard depth. Kaya ang bunot ko dito ay si Nembhard na muna. And kahit na ganun mga idol, malalim pa rin talaga sila. Yung role ni Christie maaaring hindi pa nga sure yan kasi may Jaden Hardy pa sila na fixture din sa rotation last season. May defensive swingman ka rin in Caleb Martin na 2 seasons ago lang po ay starter on a team na lumaban sa finals with Miami Heat. Pero yung mga wings nila at bigs ay masyado ng marami talaga para lahat ay makakuha ng consistent na playing time. Magandang problema to have kung ikaw ang coach pero syempre masasacrifice yung productivity ng mga players if hindi sapat yung playing time na nilalaro nila. With Christie, mayroon kang versatile at young wing player na nag-i-improve naman taon-taon mula nung nasa Lakers pa siya. Si Hardy, kaedad lang ni Christie to, mas maliit ng konti pero kaya naman din maging combo guard. Then si Martin naman ay veteran wing na at mas papasok sa timeline ni na AD at Klay na talagang win now na. Lahat may pwedeng maambag, lahat ay feel ko worthy naman para mapasok sa rotation.
Kaya magandang problema po talaga ito kay Coach Kidd. Then you have other veterans pa like Dante Exum, pwede rin pong option to sa point guard position nila. Tapos andyan nga po si OG Dwight Powell na nasa Dallas pa rin. And kulang pa nga po yung two-way slots nila, and ako gusto ko yung laro ni Musa Cisse dito sa Dallas noong Summer League. Agile big man to. At kung hindi nila kukunin muli si Brandon Williams as a two-way, if kunwari hindi mag-guarantee ang kontrata niya, okay din pong option itong si Cisse. Dalawang guards na nga rin kasi itong nakasign sa Dallas, kaya hindi na masamang kumuha pa sila ng isang big man just in case din. Lalo na at napabalitang si AD ay medyo injured pa. Basta sa paningin ko, napakalalim po nitong roster ng Dallas Mavericks ngayon, even if walang Kyrie sa bulto ng season at torn ACL ang kanyang injury. Feel ko next year ay lalaro na si Kyrie Pero kahit na ganon, malalim pa rin ang haba pa nila at mga versatile pa. Yung ganyang positional versatility ang pwedeng humamon talaga sa OKC and even sa Nuggets at Rockets na mukhang mga magiging leader sa West ngayon. Hindi pa natin makikita yung full potential nito syempre kasi wala pang ang Kyrie. Pero if magja-gel ang chemistry ng mga ito, maaaring maging force sa Western Conference din itong Dallas. Hindi dapat sila tulugan. Agree ba kayo mga idol? Ano masasabi nyo sa lineup nitong Mavericks? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.